Nang marinig ni Ernesto Santos, isang multimilyonaryo, ang tagalinis na si Ines na tumutugtog ng piano, siya'y natigilan sa kinatatayuan dahil sa pamilyar na himig na kanyang narinig, ang melodyang madalas tugtugin at mahal ng kanyang asawang si Teresa bago ito misteryosong nawala 20 taon na ang nakalipas. Si Ernesto, isang higante sa larangan ng real estate, ay nalibing sa karangyaan ng kanyang pamumuhay at sa walang tigil na pangangailangan ng kanyang negosyo. Sa kabila ng kanyang malawak na mga ari-arian, marangyang mga pasilidad at iba't ibang mga negosyo na nagsilbi bilang kanyang mga santuwaryo, hindi nito mapunan ang kawalang naiwan ng pagkawala ni Teresa. Ang mga gabi na dati puno ng init at pagmamahal ay naging mahahabang sandali ng kalungkutan, na ang tanging naririnig ay ang malulungkot na alaala at ang nakakabagabag na tanong na hindi masagot kung ano na ang nangyari kay Teresa. Isang bagyong hapon, nagpasya si Ernesto na bisitahin ang isa sa kanyang mga pangunahing ari-arian, ang Imperial Garden, isang lugar na madalas niyang puntahan upang personal na siguraduhin ang pag-aalaga dito, na tila ang kasipagang ito ay makakabawas sa kanyang kalungkutan nang siya'y pumasok sa Grand Hall na kasing linis at kasing ningning pa rin ng dati. Isang di pangkaraniwang ingay ang sumira sa karaniwang katahimikan. Habang siya ay naglalakad sa malapad na koridor na marmol, isang malayong himig ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Biglang huminto si Ernesto, tila surreal ang musika, ngunit ito'y kakilala na kakilala niya. Hindi ito maaaring mangyari, ngunit sigurado siya, ito ang melodyang madalas tugtugin ni Teresa. Ang kanilang kanta, isang lubos na personal na komposisyon na alam lang nilang dalawa. Habang malakas ang tibok ng kanyang puso at may bumubuong kirot sa kanyang lalamunan, inakala muna ni Ernesto na siya'y naghahalusinate. Gayunpaman, dahil sa kagilagilalas na tunog na tila nagmumula sa mga lugar ng serbisyo, sinundan niya ang tunog. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hotel habang siya ay naglalakad patungo sa kusina. Sa isang napabayaang sulok, natuklasan niya ang isang matanda ngunit marangal pa rin na grand piano. Nakaupo sa harap nito si Ines, ang tagalinis. Doon, ang kanyang mga daliri ay malayang gumagalaw sa mga teklado ng piano. Tinutugtog niya ang kanilang kanta na tila ba'y likas na likas sa kanya. Habang nakatayo sa kanyang kinatatayuan, nahihirapan si Ernesto na unawain kung paano ang isang simpleng empleyado ng hotel ay nakakatugtog ng isang kantang napakapribado sa kanya at kay Teresa. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at isang malalim na pighati ang bumalot sa kanya. Paano mo natutunang tugtugin ang kantang iyan? Sa wakas ay naitanong niya, ang kanyang boses ay mahina at puno ng mga damdaming matagal na niyang iniipon. Nagulat si Ines. Tumigil sa pagtugtog at hinarap siya, namumula ang kanyang mga pisngi sa hiya nang mapagtanto niyang siya'y nahuli. Paumanhin G. Santos, bulong niya, iniiwasan ang kanyang tingin. Hindi ko alam na bawal tumugtog ng piano dito. Tinugtog ko lang ito dahil nagdudulot ito ng alaala ng isang bagay mula sa aking nakaraan. Lumapit si Ernesto, ang kanyang boses ay paos. San mo natutunan ang melodiya na iyan? Iginiit niya, nakatitig ng mabuti sa kanya, hindi maitago ang pagkamangha. Kitang-kita ang pagkailang ni Ines, ngunit kibit-balikat lang siya. Ang nanay ko ang tumutugtog niyan noong bata pa ako. Bagamat bahagya ko na siyang naaalala, paliwanag ni Ines, may bakas ng kalungkutan sa kanyang boses. Nagbibigay ito sa akin ng pakiramdam na malapit ako sa kanya kahit matagal na akong hiwalay sa aking pamilya. Isang joltang naramdaman ni Ernesto sa kanyang puso. Paano nalaman ni Ines, isang simpleng tagalinis, ang partikular na melodyang iyon na inilaan lamang ni Teresa para sa kanilang mga pribadong sandali?
Maaring ito'y tsamba lang o marahil may mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Sanay sa isang buhay na pinamamahalaan ng lohika at kontrol, nahanap ni Ernesto ang pamilyar na tunog na tumatagos sa mga depensang maingat niyang itinayo sa loob ng mga dekada. May masasabi ka pa ba tungkol sa iyong ina? Tanong ni Ernesto, mas matigas ang tono. Nag-aatubili si Ines, nag-aalangan sa pagbabahagi ng higit pa. Hindi talaga, G. Santos. Iniwan ako sa ampunan nung bata pa ako. Malabo na ang aking mga alaala sa kanya, maliban sa melodiya na iyon. Ang sagot niya ay tumama kay Ernesto na parang isang paghahayag, mga koneksyon ng musika, pag-iwan at nakatagong mga nakaraan. Bigla itong lumitaw hindi bilang pagkakataon, kundi parang isang piraso ng palaisipan na akma sa lugar. Nagpapaliyab ng kuryosidad sa kanya, isang pagnanasa para sa mga sagot na matagal nang natutulog. Napansin ang lumalalim na katahimikan, tumayo si Ines mula sa bangko ng piano, ang kanyang boses ay mahina sa paghingi ng tawad. Talagang paumanhin, hindi ko intensyon na magdulot ng anumang pagkabalisa. Hindi iyon, mabilis na sabi ni Ernesto habang nag-uunahan ang kanyang mga isip. Kailangan kong malaman pa ang tungkol sa iyong pinagmulan. Pwede ka bang magbahagi pa sa akin? Nabigla si Ines sa matinding interes ng kanyang amo sa kanyang personal na kasaysayan. Nag-pause siya, ngunit may bagay sa taimtim na tingin ni Ernesto na nagtulak sa kanya upang tumango sa pagsang-ayon. Kung iyan ang nais mo, G. Santos, sige. Hindi sigurado si Ernesto kung anong mga paghahayag ang maaaring lumitaw, ngunit isa lang ang tiyak niya. Ang melodyang ito ay muling nag-udyok ng isang lungkot na inakala niyang matagal nang nailibing. Sa misteryosong paraan, si Ines ngayon ang nasa gitna ng paglutas ng katotohanan sa likod ng mga pangyayari 20 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, si Ernesto Santos ay hindi mapakali. Binabagabag ng himig na tinugtog ni Ines na tila nagpapalutang ng mga matagal nang nakabaong alaala. Hindi makapagpatuloy sa paghiga sa dilim ng kanyang silid, siya ay maagang bumangon. Ang kakaibang insidente sa hotel ay hindi niya basta maituturing na isang pagkakataon lamang. Pinangunahan ng pakiramdam ng pangangailangan. Nagtungo siya sa kanyang opisina, isang malawak na lugar sa kanyang mansyon na pinalamutian ng literatura, sa negosyo at mga larawan na nagdiriwang ng kanyang mga tagumpay sa propesyon. Subalit, sa gitna ng mga simbolong ito ng tagumpay, may isang larawan na palaging nakakakuha ng kanyang pansin. Ang imahe ni Teresa na tumutugtog ng piano, ang kanyang ngiti ay naglalabas ng kagalakan, kinunan ilang araw bago siya nawala. Nakaupo sa kanyang silyang katad, itinaas ni Ernesto ang larawan ni Teresa, nag-iisip kung marahil ang awit ay isang mahiwagang ugnayan sa kanya. Marahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang frame, labis na nadarama ang pangungulila at isang matinding pakiramdam ng pagkakaroon ng kagyat na pangangailangan. Makalipas ang ilang oras, natagpuan niya ang sarili na bumalik sa hotel, desididong makausap muli si Ines. Ngayon ay wala ng ulap ng unang pagkabigla. Nais niyang higit na malaman ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Pagpasok niya sa lugar ng serbisyo, nakita niya si Ines na naglilinis ng isang pasilyo. Sa halo ng determinasyon at kaba, nilapitan niya ito. Ines, mahina niyang tawag, mas banayad kumpara sa kanilang unang pagtatagpo. May oras ka ba? Nagulat si Ines sa kanyang pagbabalik. Hindi inaasahan ang pagpapatuloy ng kanilang naunang palitan. Siyempre, Mr. Santos, sagot niya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ano ang nasa isip mo? Itinuro ni Ernesto na lumapit sila sa isang pribadong lugar, malayo sa mga mata at tainga ng iba pang staff. Nang makapwesto, hindi na siya nagatubili. Diretso ang tingin sa kanyang mga mata.
Ang awit na tinugtog mo kagabi, hindi maalis sa isip ko. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong ina, ang iyong kabataan. Dinala ka sa ampunan, tama ba? Si Ines, halatang hindi komportable, ay tumango. Oo, bata pa ako. Ang mga alaala ko sa kanya ay malabo, ngunit paminsan-minsan niyang tinutugtog ang awiting iyon bago nagbago ng lubusan ng aming buhay. Nanlamig si Ernesto, ang kanyang mga salita bago nagbago ang aming buhay ay umaalingaw-ngaw sa kanyang sariling mga saloobin tungkol sa araw na nawala si Teresa at ang kanyang mundo ay gumuho. May iba ka pa bang naaalala? Giit ni Ernesto, ngayon ay mas mausisa. Pinag-isipan ito ni Ines, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May malabong alaala ako ng isang parke na maraming puno at isang babae, marahil ang aking ina, ngunit palaging natatakpan ang kanyang mukha, nawawala sa mga anino. Naramdaman ni Ernesto na malapit na siya sa isang pagtuklas, ngunit naiinis sa malabong katangian ng mga alaala ni Ines. Nagpatuloy siya ng maingat. Sinubukan mo na bang alamin ang iyong nakaraan para malaman pa ang tungkol sa iyong ina kung bakit ka iniwan? Ang mga mata ni Ines ay napuno ng malungkot na pagsuko. Hindi ko kailanman ito hinanap. Parang mas mabuting hindi na lang alamin ang nakaraan. Hindi naging madali ang buhay at natutunan kong mabuhay nang walang mga sagot na iyon. Sanay si Ernesto sa pagkontrol sa bawat sitwasyon, nakaramdam siya ng halo ng frustrasyon at empatiya. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang mas malalim na kwento na maaaring natatakot si Ines na harapin. Kung handa ka, nais kong tulungan kang mag-imbestiga, alok ni Ernesto ng taos puso. Ang isang may ganitong tiyak na mga alaala ay hindi dapat manatili sa dilim. Sa palagay ko mahalaga na maunawaan pa natin. Tinitigan siya ni Ines ng may pagkabigla, hindi sanay sa personal na interes mula sa isang may katulad niyang katayuan. Ang kanyang paunang pag-aalinlangan ay napalitan ng maingat na pagiging bukas na aapektuhan ng tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang, bukas ako dito, pahintulot niya ng may pag-aatubili. Sa kanyang pagsang-ayon, mabilis na nagsaayos si Ernesto ng isang detektib sabik na sumisid sa misteryo ng walang pagkaantala. Salamat Ines, sabi niya ng mahina. Maaaring malaman pa natin ang tungkol sa iyong nakaraan sa lalong madaling panahon. Bagaman hindi sigurado si Ines kung bakit labis na nakatuon si Ernesto, nakadama siya ng di maipaliwanag na pag-asa na ang paghahanap na ito ay maaaring magbunyag ng mga sagot na matagal na niyang kailangan. Para kay Ernesto, ito ay simula lamang ng isang paglalakbay na nangangakong magbubunyag ng isang lihim na may kapangyarihang baguhin ang kanyang buhay magpakailanman. Si Ernesto ay nag-aalumpihit, mahigpit na nakakapit sa mesa hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko habang ang mga salita ng detektib ay tila nakabitin sa hangin ng may bigat. Ano ang natuklasan nila? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Tumigil saglit ang detektib, tila iniisip ng mabuti ang sasabihin. Tiyak na po ang resulta, Ginoo. Si Ines ay tunay ninyong anak, aniya. Sa balitang ito, tila nabuwal ang mundo ni Ernesto, para bang nawasak ang pundasyon ng kanyang buhay. Halos hindi siya makahinga, umupo siya sa kanyang silya at naramdaman ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang sariling anak, si Ines, ang mahiyain at tahimik na dalaga na nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang bubong bilang tagalinis ng mga silid, ay siya palang sariling dugo. Ang anak na inakala niyang nawala magpakailanman, na kanyang ipinagluksa ng matagal, ay naroroon pala sa kanyang tabi,
Nilamon siya ng samut-saring emosyon, kagalakan na buhay pala si Ines, guilt na hindi niya agad nakilala at galit sa mapait na kapalaran na nag-agaw sa kanila ng mahahalagang taon. Alam ba niya? Tanong niya, halos bulong. Hindi pa po, Ginoo, tugon ng detektib. Wala siyang ideya tungkol sa kanyang pinagmulan. Mukhang wala siyang maalala tungkol sa kanyang kabataan o sa nangyari sa kanyang ina. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ernesto. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Paano niya sasabihin ang balitang ito kay Ines? Dapat ba niyang sabihin? Salamat, sabi ni Ernesto sa wakas. Ang kanyang tono ay halatang pagod. Panatilihin mo munang sikreto ito. Kailangan kong magdesisyon kung ano ang susunod na hakbang. Nauunawaan ko, Ginoo. Sabihin niyo lang kung paano ako makakatulong. Sagot ng detektiv bago natapos ang tawag. Matagal na nakatingin si Ernesto sa tahimik na telepono, umaasang may mga sagot na hindi naman magmumula rito. Kailangan niyang gumawa ng mga desisyon. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa silid, nilamon ng bagyo ng kanyang mga iniisip at emosyon. Paano niya ipakikilala ang sarili kay Ines nang hindi ito mabibigla? Sa kabila ng kanilang formal na relasyon sa hotel, wala itong ibang dahilan para magtiwala sa kanya. Ngunit hindi rin niya ito maaaring itago. May karapatan si Ines na malaman ang katotohanan. Kinagabihan, natagpuan ni Ernesto ang sarili sa labas ng simpleng silid ng mga empleyado ni Ines. Nakaramdam siya ng labis na panghihinayang at takot habang nakatayo sa harap ng pintuan. Binabagabag ng takot na baka siya itanggihan at masaktan si Ines sa pagsisiwalat ng katotohanan. Ang mga alaala ni Teresa, ang pagmamahal ng kanyang buhay at ang kanilang mga pangako sa isa't isa ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. May utang siya kay Teresa na sabihin ng totoo at itama ang mga pagkakamali. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at marahang kumatok. Binuksan ni Ines ang pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. "Ginoong Santos?" tanong niya, halatang naguguluhan. "May problema po ba?" Tumango si Ernesto bagamat halatang litong-lito siya sa kanyang nararamdaman at sinabing, "Pwede ba akong pumasok? Kailangan nating mag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay." Pinapasok siya ni Ines, mas lalo pang nagtataka. Pagpasok, naupo si Ernesto sa simpleng silya habang si Ines ay nakatayo sa gilid ng kama, halatang kinakabahan. "Ano pong nangyayari?" tanong niya nang may alinlangan. Malalim na huminga si Ernesto na pagtanto niyang sa lahat ng kanyang karanasan, wala siyang sapat na paghahanda para sa sandaling ito. "Ines," simula niya ng banayad, "may isang bagay akong mahalagang sasabihin sa iyo tungkol sa iyong nakaraan. Isang bagay na magbabago sa lahat." Nanlaki ang mga mata ni Ines, tila natatakot sa maaaring marinig. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" bulong niya. Ang tingin ni Ernesto ay puno ng awa, ngunit may kasamang kirot na hindi maintindihan ni Ines. "Nag-imbestiga ako tungkol sa iyong pinagmulan upang matulungan kang mahanap ang iyong pamilya at may natuklasan akong nakakagulat, ikaw ay anak ko." Napuno ng katahimikan ng silid, mabigat na parang bigla ang ulan. "Anak niyo?" ulit ni Ines. Ang mga salita ay tila banyaga sa kanyang labi. "Oo," tugon ni Ernesto. Ang emosyon ay halatang gumapang sa kanyang boses. "Kinuha ka mula sa iyong ina at sa akin nung ikaw ay napakabata pa. Hindi ko alam ang iyong kinahinatnan at inakala kong wala ka na. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan." Tinakpan ni Ines ang kanyang mukha, pilit pinipigil ang kanyang magulong paghinga habang iniintindi ang hindi maubos maisip na balita. Binigyan siya ni Ernesto ng espasyo, tahimik na nakaupo. Matapos ang mahabang sandali ng tensyon, tumingin si Ines, isang halo ng pagdududa at sakit sa kanyang mga mata. "Kung totoo ito, bakit niyo po ngayon lang sinabi sa akin?" tanong niya nang nanginginig. "Dahil ngayon ko lang rin nalaman,"
paliwanag ni Ernesto ng taos-puso. May karapatan kang malaman kung sino ka at saan ka nagmula. Patawad sa lahat ng iyong pinagdaanan at kung kaya ko lamang baguhin ang nakaraan, gagawin ko. Ang kaya ko na lang gawin ngayon ay subukang itama ang lahat. Tahimik na nanatili si Ines. Ang kanyang damdamin ay isang buhawi ng kalituhan at kalungkutan. Tumayo si Ernesto na pagtanto niyang kailangan niyang bigyan si Ines ng panahon para makapag-isip. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, sabi niya ng may banayad na tono. Nandito ako kung kailan ka handang mag-usap. Pagkatapos ay lumabas siya, mahinang isinara ang pintuan, iniwan si Ines upang harapin ang kanyang bagong realidad sa gitna ng mga magulong kaisipan. Tahimik na nakaupo si Ines, hinihigop ang bawat salita na parang sinusubukang buuin ang isang palaisipan na nagkalat sa kabuuan ng kanyang buhay. Ang mababaw niyang paghinga at nanginginig na mga kamay ay nagbigay diin sa bigat ng revelasyon. Palagi niyang nararamdaman ang isang puwang, isang nawawalang kabanata sa kwento ng kanyang buhay, ngunit hindi kailanman niya inakalang ganito kadramatiko ang liko ng kwento, na ang kanyang ina ay dinukot at ang kanyang ama ay walang kaalam-alam na malapit sa kanya sa lahat ng mga taong ito. Hindi ito maaaring totoo, mahinang bulong niya, naglalakad-lakad sa silid ng litong-lito. Ang buong buhay ko, lahat ng naranasan ko, parang isang kasinungalingan na ngayon. Maingat na tumayo si Ernesto, sinusubukang puna ng agwat sa pagitan nila, ngunit siya'y huminto, nauunawaan ang komplikasyon ng emosyon ni Ines. Pinagtangkaan niyang maintindihan ang katotohanan sa loob ng maraming linggo at alam niyang kailangang bigyan si Ines ng oras upang maunawaan ang katotohanan ng kanilang relasyon. Ines, alam kong masyadong nakakabigla ito at hindi ko inaasahan na tanggapin mo ito agad, mahinang paliwanag niya. Pero dapat mong malaman na hindi ko kailanman tinigil ang paghahanap sa iyong ina. Wala akong ideya na buntis siya nang dukutin siya mula sa akin. Sa lahat ng panahong ito, inakala kong nawala na kayong dalawa. Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi ni Ines habang hinarap niya si Ernesto. Ang konsepto ng pagkakaroon ng mga magulang ay banyaga sa kanya. Lumaki siyang pakiramdam na parang palutang-lutang. Walang pamilyang masasandalan. Ngayon, ang matuklasang ang kanyang amo, isang lalaking halos wala siyang alam tungkol sa kanya, ay ang kanyang ama. Masyado itong mabigat upang kayanin ng sabay-sabay. Kailangan ko ng oras, sabi niya, nanginginig ang boses sa bigat ng damdamin. Hindi ko alam kung paano ko ito maipoproseso. Tumango si Ernesto, tinatanggap ang pangangailangan niyang mag-isip-isip. Naiintindihan niyang hindi niya maaaring pilitin si Ines na tanggapin ang bagong realidad na ito. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Nandito lang ako, anumang oras na handa ka, aniya. Lumabas si Ines ng opisina nang walang ibang sinabi, tumitibok ang kanyang puso at gulong-gulo ang isip sa dami ng tanong na hindi nasagot. Pinanood siya ni Ernesto habang papalayo, nakakaramdam ng halo-halong damdamin, ginhawa sa pag-amin ng katotohanan at pangamba para sa hinaharap. Alam niyang ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghihintay na maproseso ni Ines ang lahat at magpasya kung paano haharapin ang sitwasyon. Habang gumagala si Ines sa mga pasilyo ng hotel, dama niya ang bigat ng kanyang bagong tuklas na nakaraan. Ano ang dapat niyang gawin sa ganitong impormasyon? Ang kanyang buhay ay nabago ng hindi mababawi sa loob ng isang usapan. Naglalakad siya ng walang direksyon, nag-aapuhap ng sagot. Paano niya mapagkakasundo ang imahe ng makapangyarihang lalaking kanyang amo sa pagiging ama na hindi niya kailanman nalaman na mayroon siya? At ang kanyang ina, isang anino sa kanyang mga alaala, ay ngayoy naging isang babaeng may malungkot na kapalaran. Lumipas ang mga araw habang si Ines ay patuloy na nakikipagbuno
sa kanyang bagong realidad. Sa gabi, lumilitaw ang mga hindi maipaliwanag na piraso ng kanyang kabataan sa kanyang mga panaginip. Mga putol-putol na alaala ng isang melodiya na minsang tinugtog ng kanyang ina. Isang melodiya na hindi sinasadyang nagdala sa kanya sa pagkakabunyag ng kanyang tunay na pinagmulan. Ngunit ang mukha ng kanyang ina ay nananatiling malabo. Sa labis na pagnanais na makakuha ng linaw, nagpasya si Ines na bumisita sa ampunang kinalakihan niya, umaasang matuklasan pa ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ang gusali ay tila mas maliit kaysa sa kanyang naaalala, ngunit agad na pamilyar. Ang mga eko ng mga tawanan noong kanyang kabataan ay parang multo na sumasalubong sa kanya sa bakanting bakuran. Nagpapaalala sa kanya ng kalungkutan na bumalot sa kanyang kabataan. Sa loob, sinalubong siya ng may init ni Ginang Anita, isang tagapag-alaga na nakakakilala sa kanya noong bata pa siya. "Ines, mahal ko, ang tagal na ng panahon." Masayang bati ng babae, yakap siya. "Ano ang nagdala sa iyo dito matapos ang maraming taon?" Nang may pag-aalangan, ngumiti si Ines at sumagot, "Naghahanap ako ng mga sagot tungkol sa aking ina, tungkol sa lahat bago ako dumating dito." Lumambot ang ekspresyon ni Ginang Anita. Palagi niyang naramdaman na ang nakaraan ni Ines ay may higit na misteryo kaysa karaniwan. Dinala niya si Ines sa isang maliit na silid ng archive at ibinigay ang isang folder na puno ng mga dokumento mula sa kanyang kabataan. "Ito lamang ang mayroon kami tungkol sa iyo," paliwanag ni Ginang Anita. Iniabot ang file. Nanginginig ang mga kamay ni Ines habang iniisa-isa ang mga pahina at ang kanyang mga mata ay napako sa isang sulat kamay na tala na idinagdag pagkalipas ng mga taon matapos ang kanyang pagdating. Batang natagpuan malapit sa ospital, ina hindi kilala nawawala. Muling binasa niya ang tala at bawat salita ay mas lalong bumabaon sa kanyang kamalayan. "Kamakailan lang, may tumawag sa akin na malapit kay Mario. Sinabi nila na alam niyang inaalam natin ang mga detalye tungkol sa iyo at kay Teresa, at ngayon ay sinusubukan niyang protektahan ang sarili niya," ibinunyag ni Ernesto. Isang kilabot ng takot ang dumaloy kay Ines. "Panganib pa rin ba si Mario sa atin?" tanong niya. May halong kaba sa boses. Natatakot siya na ang patuloy nating pagsisiyasat ay maglalantad ng buong lawak ng kanyang mga ginawa laban kay Teresa. Desperado na siya, Ines, at ang isang desperadong tao ay nagiging mapanganib, sagot ni Ernesto. Tumayo si Ines mula sa kanyang upuan, puno ng nag-aalab na galit. Hindi niya matanggap na ang lalaking ito ay patuloy na gumugulo sa kanyang buhay. "Kailangan ko ng mga sagot, pero higit sa lahat, kailangan ko ng katarungan," mariing idineklara niya. "Ano ang dapat nating gawin?" tanong niya. Ang mga mata ay nag-aalab ng determinasyon. "Hindi ko hahayaang guluhin pa niya ang buhay ko, hindi pagkatapos ng lahat ng nawala sa akin dahil sa kanya." Sumang-ayon si Ernesto, naramdaman ang kaseryosohan ng sitwasyon. "Hindi natin maaring hintayin na muli siyang umaksyon. Haharapin ko siya, may mga kontak ako na maaring makatulong para mahanap siya. Hindi natin maaaring hayaan na patuloy siyang makapanakit." Sa kabila ng takot, naramdaman ni Ines ang nakakapagpakalmang determinasyon sa deklarasyon ni Ernesto. Bagamat magkahalo ang nararamdaman niya para rito, nagtitiwala siya sa kanyang pangako sa pagkakataong iyon. "Kailangan kong sumama kapag hinarap mo siya," madiin niyang sinabi. "Hindi ko kayang manood lang. May karapatan akong malaman ang buong katotohanan." Humanga si Ernesto sa lakas ni Ines, ngunit nag-alala para sa panganib na dala nito. "Naiintindihan ko ang pangangailangan mo, pero hindi madaling kausapin si Mario. Mapanganib siya at ayokong mapahamak ka,"
wika niya. Hindi ako natatakot sa panganib, matibay na sagot ni Ines. Ito ang tungkol sa buhay ko at may karapatan akong malaman ang lahat ng nangyari. Nakita ni Ernesto ang determinasyon niya at sumuko sa kanyang kahilingan. Sige, pero haharapin natin ito ng magkasama. Hindi kita hahayaang gawin ito ng mag-isa, sagot niya. Nakahanap ng kaaliwan si Ines sa pangako ni Ernesto sa kabila ng kanyang patuloy na sakit at kalituhan. Ang kaalamang handa si Ernesto na harapin ang kanyang nakaraan upang protektahan siya ay nagdala ng bagong katiyakan. Habang inihahanda nila ang kanilang sarili para harapin si Mario, pareho nilang alam ang hamon sa unahan. Ang katotohanan ay malapit na, ngunit gayon din ang panganib. Sa mga sumunod na araw, bumalot ang tensyon at pag-aabang sa kanilang paligid. Nakipag-ugnayan si Ernesto sa kanyang mga dating kasamahan para sa impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mario. Limitado ngunit umaasa ang natanggap nilang impormasyon. Samantala, si Ines habang patuloy na nilalabanan ang mga alaala ng kanyang magulong nakaraan ay naghahanda sa emosyonal na aspeto ng pakikitungo kay Mario. Determinado siyang hanapin ang hustisya para sa pagkawasak ng buhay ng kanyang ina at ang sarili niyang pagdurusa. Isang umaga tumawag ang isang mahalagang impormante kay Ernesto. Ginoong Santos, natuntunan namin si Mario Cortez, sabi ng tumawag. Matagal siyang nawala sa radar, ngunit kamakailan lang ay nakita sa isang liblib na ari-arian sa labas ng lungsod. Mukhang sangkot siya sa mga iligal na transaksyon. Hinigpitan ni Ernesto ang hawak sa telepono, alamang panganib na dulot ni Mario. Sigurado ba kayo? Tanong niya, seryoso at may kaba. Opo sir, lihim ang lokasyon, ngunit nakumpirma ang presensya niya roon. Mag-ingat lang, mahigpit ang seguridad niya, babala ng impormante. Matapos magpasalamat, ibinaba ni Ernesto ang telepono. Alam niyang hindi na sila maaaring magpatumpik-tumpik pa. Si Mario ay nasa loob na ng kanilang abot, nagbibigay ng pagkakataon na harapin siya. Ngunit ang panganib ay nagdadala ng mabigat na alalahanin, lalo na para sa kaligtasan ni Ines. Sa hapon ding yon, tinawag ni Ernesto si Ines sa kanyang opisina. Mabigat ang ekspresyon niya habang isiniwalat ang balita. Nahanap na namin si Mario, diretsahang sabi niya. Sinusuri ang reaksyon ni Ines. Bagamat nagulat, nanatiling matatag si Ines at inintindi ang bigat at panganib ng sitwasyon. Nasaan siya? Tanong niya ng kalmado. Nasa isang ari-arian sa labas ng lungsod. Mahigpit ang seguridad at malamang nasangkot sa mga iligal na gawain. Mahirap siyang lapitan, pero ito na ang pagkakataon natin upang alamin ang katotohanan. Huminga ng malalim si Ines. Alam na ang paghaharap kay Mario ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas sa kapalaran ng kanyang ina, kundi pati na rin sa pagharap sa isang taong handang gumawa ng matinding aksyon. Gayunpaman, hindi matinag ang kanyang determinasyon. Sasama ako sa iyo, mariin niyang sinabi. Hindi ko kayang maghintay lamang habang hinaharap mo siya. Kailangang makita ko siya ng harapan at maunawaan kung bakit niya ginulo ang aming buhay. Bagamat halatang nag-aalala, tumango si Ernesto sa kanyang pagkakaunawa. Naiintindihan ko, Ines, pero kailangan mong maging handa. Mapanganib si Mario at hindi siya madaling kausapin. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang sarili niya, babala niya. Malinaw ang sagot ni Ines, hindi nanginginig sa takot. Hinahanap ko ang katotohanan sa buong buhay ko. Kahit anong panganib, hindi na ako titigil ngayon. Napahanga si Ernesto sa tapang ni Ines, ngunit alam niya ang tunay na panganib, emosyonal man o pisikal. Sa kabila nito, kinilala niya ang karapatan ni Ines na harapin ang kanyang nakaraan. Sige, haharapin natin ito ng magkasama, tugon niya, pinagtibay ang kanilang plano. Pagkalipas ng ilang araw, nagtungo sina Ernesto at Ines sa liblib na ari-arian ni Mario. Tahimik ang biyahe, kapwa abala sa kani-kaniyang iniisip.
Nakatingin si Ines sa bintana, sinusubukang buuin ang mga pira-pirasong alaala ng kanyang ina, umaasa na may liwanag na lilitaw. Pagdating nila, ang ari-arian ay kasing foreboding ng inaasahan nila, napapaligiran ng matataas na puno at may mataas na bakod, mukhang dinisenyo para sa pag-iisa. Ipinarada ni Ernesto ang sasakyan sa ligtas na distansya. "Handa ka na ba?" tanong niya, seryosong nakatingin kay Ines. Tumango siya, damang-dama ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit matatag. Natatakot siya, ngunit alam niyang hindi maiiwasan ang paghaharap na ito. Dahan-dahan nilang nilapitan ang bahay kasama ang mga dating kasamahan ni Ernesto sa pribadong seguridad upang tulungan silang makapasok ng hindi nahahalata. Ang nakabibinging katahimikan habang papalapit sila sa pangunahing bahay ay parang mabigat na paalala ng tensyon ng kanilang misyon. Pagdating sa pintuan, kumatok ng matatag si Ernesto. May tensyon sa paghihintay hanggang sa unti-unting bumukas ang pinto. Inilantad ang isang matikas na gwardyang tumingin sa kanila nang may matinding paghihinala. "Anong kailangan niyo rito?" tanong nito ng magaspang. "Kailangan naming makausap si Mario Cortez," sabi ni Ernesto ng may autoridad. "Sabihin mo sa kanya na narito si Ernesto Santos at mahalaga ito." Tiningnan sila ng gwardya, ngunit sa huli tumango at pumasok upang iparating ang mensahe. Habang naghihintay, narating ni Ines ang rurok ng kanyang kaba. Nagmamadali ang kanyang isipan sa mga tanong tungkol sa kapalaran ng kanyang ina at ang mga motibo ni Mario. Matapos ang tila napakahabang oras, lumitaw si Mario sa pintuan. Ang kanyang presensya ay makapangyarihan, ang kanyang ngiti ay malamig at puno ng panunuya. "Ernesto, matagal na rin," bati niya, may halong puot ang boses. Inilipat niya ang tingin kay Ines, nababasa ang magkahalong damdamin nito, at nagdala ka pa ng kasama. "Alam mo kung bakit kami narito, Mario?" Unahan ni Ernesto, handang makipagsagutan. "Gusto kong malaman ang totoo tungkol kay Teresa at kung bakit mo iniwan ang anak ko upang magdusa." Tumawa si Mario ng malamig, puno ng panunuya. "Si Teresa ay bahagi lang ng laro namin at ang anak mo," tumitig siya kay Ines ng may pangaalipusta, "hindi dapat kailanman nagkaroon ng lugar sa mundo." Halos bumagsak ang pakiramdam ni Ines mula sa kanyang mga salita, parang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Si Ernesto, pinapatakbo ng galit at pagprotekta, ay nagpatuloy. "Gusto namin ang buong kwento, Mario. Tigilan mo na ang mga laro. Sabihin mo sa amin ang lahat, ang ginawa mo kay Teresa, kung paano mo winasak ang mga buhay namin, panahon na para sa katotohanan." Ngumisi si Mario, nakataas ang mga kamay sa pagkukwento. "Ang totoo, ano ang magagawa nito? Si Teresa ay walang iba kundi kasangkapan para sa akin, at ikaw," tumingin siya kay Ernesto, "ay sobrang bulag para makita ang katotohanan." Sa kabila ng emosyonal na unos, nahanap ni Ines ang kanyang boses, mabigat sa sakit, ngunit hinihimok ng pangangailangan para sa sagot. "Ano ang ginawa mo sa aking ina? Bakit? Ipaliwanag mo ang sarili mo." Mariin niyang tanong. Ang tingin ni Mario ay nagyayelo nang sumagot siya. "Ang iyong ina ay isang pawn lamang sa aking paghihiganti laban kay Ernesto. Kinuha ko siya upang sirain siya at nagtagumpay ako. Hindi ba't hindi mo na ibalik ang iyong sarili mula noon, Ernesto?" Ang mapanirang ngiti niya ay nakatuon kay Ernesto, ngunit damang-dama ito ni Ines. Ang masakit na mga revelasyon ay nagpaikot ng bagyong emosyon kay Ines. Ang kanyang determinasyon ay nahaluan ng lungkot at galit. Ang paghaharap na ito ay simula pa lamang ng kanilang laban para sa katotohanan at katarungan. Nagbago ang lahat para kay Ines nang mawala ang kanyang ina. Musika tumindi. Nasaan siya? Ano talaga ang nangyari sa kanya? Habang ang karaniwang mapanuyang ngiti ni Mario ay naglaho, pinalitan ito
ng mas malalim at mas nakakatakot na anino sa kanyang mga mata. Si Teresa, sa kasamaang palad, ang iyong ina ay pumanaw matapos kang ipanganak. Huminto siya. Tila hinayaan munang lumubog ang kanyang sinabi. Mahina siya. Ang panganganak ay puno ng komplikasyon. Nang madala ko siya sa ospital, wala na silang magawa. Nang hina ang mga tuhod ni Ines, nang tumama ang mapait na katotohanan, namatay ang kanyang ina nang mag-isa matapos ipanganak siya habang nakakulong. Tumulo ang luha sa kanyang mukha, hindi lamang mula sa lungkot, kundi mula rin sa galit na namumuo sa loob niya. Pinabayaan mo lang ba siyang mamatay? Tanong ni Ines, ang boses niya'y halong pagkabigla at galit. Dinukot mo ba siya? Pinilit siyang magtiis, tapos iiwan mo lang siya sa ospital? Nanatiling walang pakiramdam ang ekspresyon ni Mario. Wala na siyang silbi sa akin. Ang mahalaga ay magdusa si Ernesto at natupad niya ang layuning iyon. Hindi na napigilan ni Ernesto ang kanyang galit, hinablot niya si Mario sa kwelyo. Sumpain ka, Mario! Sigaw niya, nanginginig habang iniuga si Mario. Kinuha mo ang lahat sa akin, si Teresa, ang anak ko. Sa kabila ng matinding galit ni Ernesto, nanatili si Mario na walang takot. Walang silbi ang pagsisisi, Ernesto, malamig niyang sagot. Nawala na sa iyo ang lahat ng iyong pinahalagahan at ako ang nagtagumpay. Hindi na kinaya ni Ines na magpigil. Wala kang napanalunan, mariin niyang sinabi. Kinuha mo ang aking ina sa akin, pero hindi mo kukunin ang aking kinabukasan. Hindi ko hahayaang kontrolin mo ang aming buhay. Pasimpleng inalis ni Mario ang pagkakahawak ni Ernesto at umatras. Inaayos ang kanyang kwelyo nang may paghamak. Ang kapalaran mo ay wala na sa iyong mga kamay, babae. Ako ang laging may kontrol. Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang sinasabi, isang malakas na kaguluhan ang umalingaw-ngaw sa labas ng ari-arian. Nagpalitan ng tingin sina Ernesto at Ines habang nagmadaling pumunta ang mga bantay ni Mario sa pinto. Biglang sumiklab ang kaguluhan at sumigaw ang mga bantay, "Nandito ang mga pulis!" sabi ng isa. "Kailangan nating tumakas ngayon." Nahuli nang hindi inaasahan, umatras si Mario at ang takot na pilit niyang itinatago ay naging malinaw. Kumuha ng hakbang si Ernesto upang tiyakin na ang hustisya ay tuluyan ng darating kay Mario. "Tapos na!" sigaw ni Ernesto. Wala ka ng matatakasan." Pinanood ni Ines na pagtatanto na dumating na ang sandali ng paghuhukom. Ang taong sumira sa kanyang buhay ay na-corner na ngayon at wala ng pagtakas. Ang hustisya, bagamat naantala, ay handa ng isagawa. Habang sinasakop ng mga pulis ang ari-arian, inaaresto ang mga tauhan ni Mario at sinisigurong ligtas ang lugar. Sinubukan ni Mario na lumaban, ngunit agad siyang nasupil at nilagyan ng posas. Binigyan niya sina Ernesto at Ines ng huling mapanirang tingin. "Hindi pa ito tapos," sigaw niya. "Ang mga konsekwensya ay laging darating." Si Ernesto, may nagniningas na determinasyon sa kanyang mga mata, ay hinarap siya sa huling pagkakataon. "Tapos na, Mario. Pagbabayaran mo ang iyong mga kasalanan at ngayon makakapagsimula na muli ang anak ko at ako." Si Ines, nanginginig pa rin mula sa nangyari, ay nakaramdam ng kaluwagan at lungkot. Ang pinagmumulan ng kanyang sakit ay nakaharap na ang hustisya, ngunit ang puwang na iniwan ng pagkawala ng kanyang ina ay nananatiling malalim. Tinitigan siya ni Ernesto nang may malasakit, alam ang kanilang pinagsasaluhang pagdurusa, ngunit umaasa na magkasama nilang matatagpuan ang kapayapaang hinahanap nila. "Umuwi na tayo," mahina niyang bulong. "Tapos na ito." Tumango si Ines at habang umaalis sila sa ari-arian ni Mario, napagtanto niya na ang katotohanan ay nalantad na. Bagamat nananatili ang sakit, mayroon na siyang pagkakataong magsimula muli kasama ang kanyang ama. Umalis sina Ines at Ernesto sa ari-arian ni Mario na puno ng magkahalong damdamin. Ang hustisya ay patuloy ng lumalakad, ngunit ang bigat ng kanilang mga karanasan ay mahirap tanggalin.
Pinag-isipan ni Ines ang masakit na katotohanan ng pagdurusa ng kanyang ina bago ito namatay. Kahit na may paparating na paglilitis kay Mario, wala nang makakabawi sa mga taon na nawala. Kinabukasan, nagising si Ines na parang isang bangungot ang lahat ng nangyari. Nakaupo sa kama sa bahagyang madilim na silid ng mansyon ni Ernesto, pinag-isipan niya ang kanyang pagbabagong mula sa isang simpleng empleyado ng hotel patungo sa pagiging anak ng isang kilalang tao. Ngayon ay ganap ng mulat sa kanyang pinagmulan, ngunit pinahirapan ng hindi pamilyar na kalungkutan. Habang nagbibihis, puno ang kanyang isip ng mga tanong tungkol sa kanyang hinaharap at kung paano magpapatuloy sa mga bagong natuklasan tungkol sa kanyang buhay. Sa hapagkainan, naroon na si Ernesto, hawak ang isang tasa ng kape, ang kanyang mukha'y naglalarawan ng parehong pag-aalala at pagod. Alam niya ang bigat ng nakaraang araw kay Ines at bagamat nabawasan ang kanyang loob na nakakulong na si Mario, nauunawaan niyang kailangang maingat nilang ayusin ang kanilang relasyon. "Magandang umaga, Ines," bati niya nang may banayad ng ngiti. "Nakahanap ka ba ng pahinga?" Tumango si Ines at umupo sa tapat niya. Tinanggap ang kape na ibinuhos niya para sa kanya. Tahimik silang nakaupo ng ilang sandali. Parehong komportable sa presensya ng isa't isa na walang pagmamadaling punuin ng katahimikan. Sa wakas, si Ines ang bumasag sa katahimikan. "Itay," mahina niyang sabi, isang salitang hindi pa niya ginamit dati. Isang palatandaan ng bagong ugnayang nabuo sa pamamagitan ng kanilang pinagdaanan. Tumingala si Ernesto, halatang naantig sa tawag niya. "Oh, anak," sagot niya, ang boses ay puno ng damdamin. "Ano ang bumabagabag sa iyo?" Napabuntong hininga ng malalim si Ines, inihayag ang kanyang nararamdaman. Ang malaman ang lahat kahapon ay napakabigat. Ang pinakamasakit ay ang pag-iisip na ang aking ina ay namatay ng mag-isa nang wala ako sa kanyang tabi. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa tasa. "Palagi akong may naramdamang puwang at ngayon naiintindihan ko na iyon ang kawalan niya." Tumango si Ernesto sa pakikiisa, labis na nauunawaan ang permanenteng sugat na iniwan ng pagkawala ni Teresa sa kanilang buhay. "Naiintindihan ko, Ines," mahina niyang sabi. "Wala akong masasabi na makakabawas sa iyong kalungkutan. Pero sinisiguro ko sa iyo, pararangalan natin ang kanyang alaala at hinding-hindi natin siya malilimutan." Ang kanilang pag-uusap ay isang mahalagang hakbang patungo sa pag-unawa at paggaling, ngunit biglang naputol ito ng pagring ng telepono ni Ernesto. Ang tumawag ay ang detektib na humahawak sa kaso ni Mario. May dala itong nakababahalang balita. "Ginoong Santos, may agarang balita ako," sabi ng detektib. "Nakatakas si Mario habang inililipat siya sa kulungan." Natigilan si Ernesto. Kumpiyansa siya na bumabawi na ang hustisya. "Paano nangyari ito?" tanong niya, halatang naiinis. Mukhang may tumulong sa kanya mula sa loob ng pulisya, paliwanag ng detektive. "Naghahanap na kami pero gusto ko kayong agad nasabihan, maaring maghiganti siya." Pagkatapos ibaba ang telepono, hinarap ni Ernesto si Ines na nakatingin sa kanya ng may halong takot at pangamba. "Ano ang nangyari?" tanong niya. "Nakatakas si Mario," payak niyang sagot. "Malaya siya at hindi natin alam ang susunod niyang gagawin." Naramdaman ni Ines ang malamig na takot na yumakap sa kanya. "Sa tingin mo ba pupunta siya sa atin?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Hindi ako sigurado," sagot ni Ernesto, "pero magsasagawa ako ng mga hakbang. Palalakasin natin ang seguridad at sisiguraduhing ligtas ka." Habang inaayos ni Ernesto ang seguridad, pinag-isipan ni Ines ang mga posibleng panganib ng kalayaan ni Mario. Alam niyang mapaghiganti ito at natatakot sa maaring plano nito.
Lumipas ang araw na puno ng tensyon habang naghihintay sila ng karagdagang balita. Sa gabi, kinumpirma ang kanilang pinakamasamang takot. Nakita si Mario malapit sa mansyon. Walang nasasayang na oras, naghanda si Ernesto upang protektahan ang kanilang tahanan at buhay. Hindi natin siya hahayaang talunin tayo, matibay niyang deklarasyon. Sa pagkakataong ito, titiyakin nating mapaparusahan siya. Si Ines, na pinalakas ng determinasyon ng kanyang ama at ng sarili niyang lakas, ay naghanda upang harapin ang anumang mangyari. Ang atmosfera sa mansyon ay puno ng tensyon. Bawat anino at tunog ay nagpapalaki sa kanilang kaba. Habang bumabalot ang gabi sa lungsod, sina Ines at Ernesto ay naghanda para sa nalalapit na sagupaan. Alam na malapit si Mario at ang huling paghaharap ay hindi na maiiwasan. Magkasama silang nakatayo, handang tapusin ang lahat ng nagsimula, maraming taon na ang nakalipas. Habang sinigurado ni Ernesto sa kanyang security team na walang pagkakamaling mangyayari sa kanilang huling laban. Ligtas tayo, Ines, pagtiyak ni Ernesto sa kanya sa gitna ng tensyonadong katahimikan. Hindi niya mababasag ang ating depensa nang hindi napipigilan. Sa kabila ng nakaaliw na salita ni Ernesto, balot si Ines ng takot, isang walang awang anino na sumusunod sa bawat niyang iniisip. Alam niyang walang hangganan ang determinasyon ni Mario. Ngayon ay mas desperado at mas mapanganib pa. Ang kanyang mga motibo ay personal at ang kanyang mga kilos ay hindi mahuhulaan. Ang mansyon ay pinatatag. Ang mga tauhan ng seguridad ay nagbabantay sa paligid habang ang lahat ng mga daanan ay mahigpit na sinigurado. Maingat na naghanda si Ernesto, ngunit ang hangin ay mabigat sa banta ng paparating na paghihiganti ni Mario. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan ng mga pasilyo ng mansyon ay nagpalakas sa bawat kaunting tunog na nagdala kay Ines sa heightened alertness. Ang panlabas na kalmado ni Ernesto ay bahagya lamang na naitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata, hindi lang para sa kaligtasan ni Ines, kundi para sa resolusyon na dala ng paghaharap na ito sa kanilang magulong nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, may na-detect na galaw malapit sa mga lupa, dahilan para sila'y maghanda. Tumayo si Ernesto nang bigla. Ang ekspresyon ay tensyonado. Narito na siya, mahina niyang sinabi kay Ines na naramdaman ang bilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit pinatatag ang loob para sa paparating. Ano ang plano natin? Tanong niya. Alam ang hindi maiiwasang sagupaan ay ilang sandali na lamang. Pipigilan natin siya bago pa siya makalapit. Sagot ni Ernesto, sinisikap panatilihin ang kalmado. Habang naghahanda ang security team para sa pagdating ni Mario, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isa sa mga guwardiya ang nagmadaling pumasok, hinihingal habang dala ang agarang impormasyon. Ginoong Santos, may problema? Aniyan ang nag-aapura. Hindi nag-iisa si Mario. Kumunot ang noo ni Ernesto, agad na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, ang boses ay nananatiling matatag. May dala siyang mga kasama, hindi siya nag-iisa. Kumuha siya ng mga mersenaryo upang pilitin ang pagpasok, pagbubunyag ng guwardiya. Isang alon ng pangamba ang dumaloy kay Ines nang biglang tumaas ang panganib. Hindi na lamang nila kalaban ang isang desperadong tao, kundi isang mahusay na armadong grupo. Lumapit si Ernesto kay Ines, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Poprotektahan kita, matatag niyang sinabi. Anuman ang mangyari, hindi kanya masasaktan. Sa kabila ng resolusyon ng kanyang ama, naramdaman ni Ines ang lakas ng loob na bumangon mula sa kanyang takot, kahit alam niyang kaharap nila ang hindi pangkaraniwang banta. Habang ang tensyonadong minuto ay tila nagiging isang walang katapusang paghihintay, narinig nila ang malinaw na mga tunog ng papalapit na grupo.
Sa wakas, dumating si Mario sa pangunahing pasukan kasama ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang presensya, kasing nakakatakot gaya ng dati, ay nagdala ng pangako ng paghihiganti. "Ernesto!" sigaw ni Mario mula sa pintuan. "Hindi pa ito tapos! Lumabas ka at harapin ako!" Si Ernesto, na may hindi natitinag na kalmado, ay humakbang pasulong upang harapin ang kanyang kalaban. "Dito na nagtatapos ito, Mario." Mariin niyang sinabi, "Wala ka nang matatakasan ngayon." Ang sagot ni Mario ay isang mapanuyang tawa. "Tumakas? Hindi ko iniisip ang pagtakas. Ang tungkol dito ay paghihiganti. Ang pagpapabayad sa iyo at sa anak mong hindi dapat ipinanganak." Si Ines, nasugatan ng kanyang mga salita, ngunit puno ng matinding determinasyon, ay humarap kay Mario. "Huwag mo na akong tawaging ganoon muli," sigaw niya. "Ang aking ina ay hindi iyong laruan at hindi rin ako, tapos na ang laban mo rito." Bago pa makasagot si Mario, agad na kumilos ang security team ni Ernesto. Mabilis na napabagsak ang mga mersenaryo. Habang sinusubukang umatras si Mario, natagpuan niyang harang na ang kanyang daan. Ang mga pulis na tinawagan na ni Ernesto ng mas maaga ay nakapalibot na sa ari-arian. Isinasara ang anumang potensyal na labasan. Sa loob ng ilang sandali, naaresto si Mario. Ang huling pagtatangka niya ay nabigo. Habang dinadala siya ng mga pulis, pinanood nina Ernesto at Ines, balot ng isang malalim na damdamin ng pagsasara. Ang madilim na kabanata na bumalot sa kanilang buhay ay sa wakas nagtatapos na. Si Ines, bagamat nanginginig pa mula sa tindi ng paghaharap, ay nagsimulang makaramdam ng kagaanan mula sa kanyang mga pasanin. Tumalikod siya kay Ernesto at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang tunay na posibilidad ng isang bagong simula ay tila abot kamay. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Ernesto. Ang boses ay puno ng pag-aalala at ginhawa. Tumugon si Ines ng isang banayad ngunit tapat ng ngiti. "Ayos na ako. Totoo, ayos na." Naglakad silang pabalik sa malaking bahay. Alam na maraming hindi pa tiyak sa hinaharap, ngunit puno rin ito ng pag-asa. Ang kanilang pinagsasaluhang kasaysayan na dating naging sanhi ng pagkakahiwalay, ngayon ay pinag-isa silang mas matatag kaysa dati. Bagamat malinaw pa ang emosyonal na mga sugat, natagpuan nilang pareho ang kaaliwan at lakas sa isa't isa upang magpatuloy. Sa wakas, handa na si Ines na iwan ang mapait na anino ng kanyang ina at tanggapin ang pagkakataon para sa isang bagong simula. Isang hinaharap kasama si Ernesto, inuuna ang pagmamahal at pamilya higit sa lahat. Natamo nilang pareho ang kaligtasan, nagdadala ng kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Kung ang kwentong ito ay nakakaantig sa iyo, isaalang-alang ang pag-like at pag-subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ang nagtutulak sa amin upang patuloy na maghatid ng mga kapana-panabik na kwento. Huwag palampasin ang aming susunod na nakakakilig na video. Manatiling konektado. Lubos naming pinahahalagahan ang inyong suporta. I-click ang mga link na makikita sa inyong screen para sa piling koleksyon ng mga uplifting stories at entertainment. Hanggang sa muli!